Noong August 29, 2025, nakamit ang buong koneksyon, kasama ang parehong mga northbound at southbound tubes na matagumpay na nakalink. Ang Davao City Bypass Project's 2.3 kilometrong Twin Tube Mountain Road Tunnel ay ang una sa uri nito sa Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagsisilbing sentro ng Contract Package 1-1, ang Lagusan ay bahagi ng 45.5 kilometro na proyekto ng Davao City Bypass, isang inisyatibo sa infrastructure flagship project sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyon Marcos. Ang seremonya, na ginanap sa South Portal sa Barangay 1, ay pinangunahan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na Senior Undersecretary na si Emil K. Sadain at Undersecretary na, kasabay ng mga diplomat ng Hapon at kinatawan mula sa Japan International Cooperation Agency JICA. Ang tagumpay ng tunnel ay sumusunod sa pagkumpleto ng paghuhukay sa northbound tunnel noong April 2025. Ang mga civil works ay nagsimula noong December 2020 sa taas ng pandemic ng COVID-19, sa ilalim ni dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Ang Contract Package 1-1, na iginawad sa Shimizu Cult Icon Tokainaka Joint Venture, ay may kasamang ang 10.7 kilometro ng 4 na linya ng highway, 3 tulay, 2 underpasses, at 6 na pag-akses sa mga kalsada. Kasalukuyan itong 61% na kumpleto at nasa target para sa pagkumpleto ng October 2026. Ang buong proyekto ng bypass, na pinondohan sa pamamagitan ng mga pautang sa JICA at suporta sa gobyerno ng Pilipinas, ay inaasahan na ganap na gumana sa pamamagitan ng 2028. Kapag nakumpleto, mabawasan nito ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Toril at Panabo City mula sa halos 2 oras hanggang 49 na minuto lamang, at para mabawasan ang kasikipan sa urban core ng Davao City. Upang gunitain ang nakamit, isinagawa ng mga opisyal ng Hapon ang tradisyonal na Kagami-wari, isang seremonya na barrel breaking ceremony symbolizing harmony and good fortune. Sa kabila ng mapaghamong mga kondisyon ng panahon at geotechnical, muling kinumpirma ng DPWH ang pangako nito sa pagtatapos ng proyekto sa loob ng termino ng Administrasyong Marcos, na binibigyang diin ang papel nito sa pagmamaneho ng paglago ng ekonomiya at pagsasama ng rehiyon sa buong Mindanao. Sa paghuhukay sa parehong mga northbound at southbound tubes ngayon, ang proyekto ay nakatakdang lumipat mula sa pinakamapaghamong yugto sa mga gawaing panloob, na nagpapahintulot sa konstruksyon na sumulong ng mas mabilis patungo sa buong pagkumpleto. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagpapahiwatig na ang mga inhinyero ay maaari na ngayong tumuon sa tunnel lining, waterproofing, ventilation systems, at iba pang mga kritikal na pag-install upang ihanda ang istruktura para sa panghuling pagsubok at komisyon. Samantala, ang Francisco Bangoy International Airport, na mas kilalang kilala bilang Davao International Airport, DIA, ay nakatakda para sa isang multi-bilyong piso na overhaul sa ilalim ng programa ng Public-Private Partnership, PPP, ng gobyerno upang gawing makabago ang pinakaabalang aviation hub ng Mindanao. Ang Singapore's Changi Airport Group, na itinuturing na isa sa mga nangungunang operator sa paliparan sa mundo, ay lumitaw bilang nangungunang contender upang pamahalaan ang DIA. Ang acting Davao City Mayor na si Sebastian Baste Duterte ay sumusuporta sa pangkat. Sinabi niya na ang pandaigdigang kadalubhasaan nito ay maaaring magbago ng paliparan sa isang gateway na klase ng mundo. Sinabi ni Duterte na tiwala siya na ang mga dekada ng karanasan ni Changi sa pamamahala ng mga award-winning na paliparan ay mapalakas ang kahusayan ng DIA, karanasan sa pasahero, at potensyal na pang-ekonomiya.
Kamakailan lamang ay na-reclaim ng Chani Airport ang pamagat ng Best Airport ng Mundo sa 2025 Skytrax World Airport Awards sa Madrid ika-13 winning. Ang panukala ng PPP para sa DIA ay isang modelo ng rehabilitasyon operasyon transfer na nagkakahalaga ng 12.9 bilyon pesos, na ipatupad sa dalawang yugto. Ang Phase 1 ay palawakin ang terminal ng pasahero, pag-upgrade ng mga apron at parking lot, magtatayo ng isang bagong fire station, at magdagdag ng isang parallel taxiway. Ang Phase 2 ay magdadala ng mga pagpapabuti sa mga pasilidad at serbisyo sa suporta sa lupa. Sa tabi nito, ang Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, ay naglalaan ng 650 milyon pesos upang mapalawak ang passenger terminal building mula 17,500 hanggang 25,910 square meters noong by 2026. Ito ay tataas ang seating capacity mula 1,500 hanggang 2,200 mga pasahero at lumikha ng mas maraming mga concession spaces, na may hindi bababa sa 4,000 na mga trabaho na mabuo sa panahon ng konstruksyon. Ang pagpansin sa DIA ay ang tanging pangunahing internasyonal na paliparan na ganap na pinamamahalaan ng gobyerno. Nagpahayag siya ng tiwala na ang mga panukala ay maaprubahan sa loob ng taon. Bago ang pandemya, ang DIA ay humawak ng higit sa 4 na milyong mga pasahero taon-taon, na nagsisilbing pangunahing pang-internasyonal na gateway ng Mindanao. Ang nakaplanong mga pag-upgrade ay inaasahan na doble ang kapasidad nito sa susunod na dekada, makaakit ng mas maraming mga dayuhang eroplano, at mapalakas ang paninindigan ng Davao bilang isang regional hub para sa kalakalan at turismo. Ang mga pinahusay na pasilidad ng kargamento ay nakikita rin na mahalaga upang suportahan ang mga pangunahing pag-export ng Mindanao tulad ng kakao, saging, at coconuts, kasama ang mabilis na lumalagong sektor ng BPO. Ang pagsasama nito sa modernisasyon ng DIA ay maaaring palakasin ang posisyon ng Davao bilang isang mapagkompetensyang regional hub, na nag-uugnay sa Mindanao sa pandaigdigang supply chain at pamumuhunan.